Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit 'no? Thank you very much sa lahat po ng mga baguhan ko naka-subscribe sa ngayon 'no. And, yung last po na vlog po natin is yung about sa paano maningil sa utang 'no. And, actually ang ritual na yun is hindi po yun masasabi pong masama kundi actually ibe-bless mo po ang ibang tao or yung nakautang sa'yo ibe-bless mo po siya para po makabayad po siya sa'yo. Kasi ang ginamit po natin actually is puting sinukuan na kung saan talaga pong it's a blessing para sa akin or sabihin po natin na napakaganda niya pagdating po doon sa mga masasamang elemento na kumapit po sa atin. And, mind you guys, sa ngayon ang gagawin po natin is yung i-reverse na rin natin 'no, sa mga tao po na paano ikaw makabayad sa utang. But then, first of all, kailangan kumbaga kailangan mong marinig 'to maski masakit, lalo na sa mga tao pong sa ngayon po'y baon na sa utang. You know nung nasa Hong Kong ako, sa lahat po ng mga OFW, alam po ninyo 'yan na ang Hong Kong, bound po talaga ng utang. Yung halimbawa po ngaya kasi doon puwede mong isanla yung passport mo, puwede mong isanla yung kontrata mo and makakakuha ka po ng utang. And, nung time na nandoon po ako, nangutang ako pero hindi po ako lumampas doon sa ano na uutang ako sa 3 bangko and then after that hindi ko siya mababayaran. Dito sa Pilipinas gano'n din 'no, kasi kakabi-kabilaan po ang microfinance po dito sa atin. Nandiyan na yung ASA, Social Action, iba yung arawan, iba yung klihan, iba po yung monthly 'no, sorry po. And then sa atin po na nangungutang, ako'y nangungutang 'no, pero isipin po talaga natin kasi talaga pong pera ang pinag-uusapan natin dito, ang buhay po natin, buhay ng mga anak natin, buhay po ng mga apo natin, buhay po ng mga susunod pong generation 'no. And sa akin masakit man ito o hindi kailangang harapin niyo. Kasi eto po talaga is magbabago po ang buhay natin kung talaga pong gagawin po ninyo o sa kahit papaano po makinig po kayo sa sasabihin ko 'no. Kasi ang mga nangungutang kasi, alam niyo ba kung bakit nabaon-baon kayo sa utang? Kasi ang lahat, lahat, lahat from the beginning that we conceive, from the beginning po nagkaroon po tayo ng isip, from the time po na naisilang tayo na nagkaroon tayo ng sariling pag-iisip. Actually, as I said na everything comes from the mind. And kapagka ang isang tao, nangako ka sa kanya na magbabayad ka, tapos hindi mo tinupad. Actually, ang batas nun hindi lang na hindi ka tumupad sa kanya. Ang pinakamahalaga nun, hindi mo tinupad yung sarili mong pangako, yung sarili mong salita. Ayun talaga ang karma na tinatawag po natin. Kaya kaya kahit sabihin po natin na ang batas po ng karma, batas po ng masasamang iniisip po ng iba kasi po mabigat po kasi yun, eh. Lalo na kapagka ang perang kinuha mo is talaga pong pinaghirapan niya. And ang mga tao po talaga sa ngayon po, lahat na po ipapangako makautang lang. Bakit gano'n po ang mindset po natin? Dahil sa kawalan 'no, tinatawag niyang walang-wala kasi, ah, ano, mali po 'yun 'no, mali po kasi 'yun 'no. Mali po kasi yung irason ninyo na wala kayong choices, walang-wala kasi ganito nga wala kasing kasi unang-una, ba't ka nangutang? Utang po 'yan, iba yung bigay, iba yung utang, iba yung dapat mong bayaran. And kahit hindi mo siya bayaran in physical way 'no, actually ang lakas po ng impact nun sa espiritual. Bakit? Kasi po lumabag ka po sa sarili mong batas, lumabag ka sa sarili mong pangako. And yun ang sinasabi ko na napakahirap, napakahirap guys 'no. And, as I said marami akong kaibigan po lalo na po kapagka may mga alaga kang dewende, may mga alaga ka po ng hindi mo alam. So, lahat siya magko-correspond sa isip mo. Sa mga nangungutang po kasi, ang iniisip po kasi nila, mangungutang sila ng ibabayad po sa utang. Paano ka naman po nun makaka-recover kung ang isip mo ganun lagi? Bukas mangungutang po. Parehas lang din po yan na nahingi ka po ng bigas sa Diyos Ama. Nahingi ka po ng bigas ngayon, bigyan ka po ng grasya. Pero ang iniisip mo lagi ano? Kawalan. Ang iniisip mo lagi, wala kang bigas, saan ka kukuha, bibili na naman. Hindi mo iniisip kasi o hindi mo nafi-feel yung hiningi mo kanina na nanghingi ka po ng grasya. Nanghingi ka po ng grasya, pero wala kang bigas. Hmm, iniisip mo na wala ka laging bigas. So anong mangyari sa'yo?
God is so good. It's provide everything. Lahat po ng sinasabi mo, lahat po ng iniisip mo, ibibigay niya whether good or bad. So ito yung tindaan po natin guys, no. Whether it is bad or good for us, as long na naiisip mo, dagdagan mo pa ng damdamin mo, talagang nararamdaman ka na walang-wala ka, kailangan mo talaga ng mangutang kasi ipambayad na 'to, sisingilin ka, there is no other way. Wala ka na pong naisip nun na ibang resources po pambayad po ng utang mo. Bakit lahat po ng mga teacher ngayon puro loan, 'no? Tapos maglalakad na lang po, ang laki-laki po ng ano nila, ang lalaki-laki po ng kung ikukumpara sa iba pong walang trabaho, ang laki po ng sinasahod nila. Pero bakit puro loan, 'no? Kasi nga may nagpapa-loan, 'no? Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakaraan, kaya ayaw ko itong pag-usapan, kasi hindi ko naman sisisihin talaga sa nagpapautang. Pero please, 'no, huwag kasi ang negosyong 'yan talaga, hindi talaga 'yan maganda, 'no? Mag-isip ka po ng ibang ways po to increase your income, but not in a ways po magpapautang ka ng tao. Kasi alam mo kung bakit? Kapagka hindi nagbabayad 'yan, anong gagawin mo? Mumurahin mo ng mumurahin para lang magbayad. Ibibato mo sa kanya ang lahat po ng klase ng sumpa para lang po siya magbayad. And ang lakas po ng impact nun, yun po, ito po yung tinatawag po natin na ano ba, yung tinatawag po natin na battle, giyera po, both side na both kayo tama, pero walang mananalo, 'no? So sa inyo po na nangungutang, from then on, make sure po talaga po nang isipin ninyo makabayad kayo sa utang. Wag na ninyong isipin, wag na ninyong isipin kung saan kayo kukuha ng pangbayad. Basta isipin ninyo every time as much as possible na makaidlip kayo, no, make time po talaga na magkaroon kayo ng trance or mata-trance kayo. Ako, I will not say it's meditation. Kasi ang meditation kasi maraming klase. Ito kasi is sadyain mo ang meditation na 'to. You don't have to wait for what you see in your mind. You have to create things in your mind, 'no? Kasi maraming klase po ang imagination. "Ma'am, ilang oras po ba akong mag-i-imagine?" Actually, even if you can hold your mind for at least po 10 minutes, pinakamatagal na yung 10 minutes. Maybe you have time at that one, hindi mo naman kailangang matulog para lang po ano, i-trance mo lang, maupo mo lang, sasakay ka po ng sasakyan, relax po yung mind mo, and then i-off mo lahat ng problema mo. And then pagkatapos, think only on your objective, no? Think only on what you want, no? Only that one, what you want. Yun lang pong gusto mo, yun lang po ang isipin mo, 'no? Kasi kung hindi mo na siya ma-hold, bitawan mo na siya. Sabi nga dun sa ano baga, na if you cannot imagine an apple, so your mind is closed, or your third eye is closed. That's as simple as that. Hindi naman talaga maraming chichi-burichi or whatever, no? No, hindi mo kailangan na magkaroon ng third eye para makuha 'to. The same thing sa diwende, same thing sa pampaswerte, no. You just have to close your conscious mind or i-off mo yung kung ano ang balakid sa lahat po ng gusto mo. Kasi ang mga tao kasi more on maling maling pag-iisip, maling ritwal, and then maling mga paraan ng pampaswerte. Kasi that's not what it is. Guys, ang swerte po natin, ang blessing po ng Ama is very easy to achieve. Sa totoo lang po. Hindi po ako nagbibiro no'n, 'no. Very easy to achieve. Ang sa akin lang kasi, sa tamang pag-iisip, tamang pamamaraan, that's how I pray. Pray ang tawag ko diyan, 'no. If you pray kasi, people asking things, 'no. 'Yun ang tinawag, 'di ba? People asking things. But when you're in, sabihin na natin na meditation, or sabihin natin in a trance, actually, you're feeling na nasa sa iyo na yung hinihingi mo. That's a very big difference, no? Kaya sabihin po natin, in Jesus' name, alisin po, wash away all my negativity. That's not gonna work, I tell you, no? Alam ko naman po guys na napakahirap po ang sitwasyon po natin. But then, kailan ka po mag-change? Kasi ang kasama ko nga dito, grabe po, no? Grabe po ang utang niya kahit anong sabi ko. Kasi alam niyo kung bakit, yun na nga po, no? Meron din po siya kasing sinasabi natin, ang daming
Ang daming alagang dewende, pero mali po pag-iisip niya. Yan po ang pinakadelikado po na meron po kayong mga orasyon, meron kayong mga dasal, then mali po ang pagdadala po ng isip nyo. Kasi ang lahat ng mga yan, mag-correspond sila sa thinking mo, sa mind mo. Yun ang lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi. Everything comes in the mind only. No? So kung ano ka, kung utang mo tapos mangungutang ka, pambayad sa utang mo, so yung mind mo doon na lang po siya paikot-ikot hanggang kung hindi mo alam, malalim na po yung balon na kinalalagyan mo. You never know guys, and then I tell you, lahat po ng oppressor, lahat po ng ruler natin, yan ang gustong mangyari. That we become so depressed that we don't know how, no, how to connect with God. Kasi actually, how can you say mangutang ka because you have nothing, you have no money, you have you're lack. Walang-wala ka kaya ka nangungutang, di po ba? So pag nangungutang ka po, ang feeling mo po talaga talaga is walang-wala ka, di ba? And ang sama nun kung everyday po, yun po ang iniisip mo. Napakasama yun guys, napakasama. And sabihin po natin na magtatrabaho ka, you hate your job kasi nga napipilitan ka lang po. Bakit? Kailangan mo ng trabaho. So wala ka na pong gratitude, wala ka na pong feeling po na happy, wala ka na po yung nakaranas mo na parang masaya ka kasi meron ka. No, nakalimutan mo na yun. Kaya po talaga pong nabaon pa ikaw sa butang. Ako sasabihin ko, hindi nabaon sa utang. Nabaon ka po sa kumunoy na kung saan parang hindi mo na alam kung paano ka makakalampas. But then, depressing ba mga sinasabi ko? Yes, kasi kailangan mo talagang malaman kung ano po talaga ang kinalalagyan mo. And sa ngayon, ang gagawin ko is the same procedure po paano po makakuha ng pera. Isipin mo po na nagbabayad ka ng utang mo. Isipin mo talaga na may pera ka po talaga. Pagdukot mo sa bulsa, may pera ka po. Isipin mo talaga yung inutang mo, puntahan mo siya, bayaran mo. Kahit sabihin natin na sa isip pa lang hanggang sa mangyayari yan. Bayaran mo gabi-gabi, everyday yung taong inutangan mo. Alam mo, guys, kahit hindi nila alam yun, they will bless you for that kahit hindi totoo. So, maibsan po ang bigat na mararamdaman mo. Kasi ang astral kasi natin, napakabigat po ng astral. Etong sa ibabaw po, kaya pag nananaginip ka, ang bigat ng pakiramdam mo, no? And then they like that one. Ang rulers po natin, they like that one, no? Ang sinasabi ko sa inyo na mga tinatawag kong mga ibang lahi, mga ibang entity, they like that one kasi kailangan nila ilubog ka, ibaon ka, kasi kukunin nila kung anong meron ka, yung hindi ka na makakagalaw. Yan po ang tinatawag ko talagang demonyo na kung saan talaga pong hindi ka makakagalaw kasi ang gusto nila nakapin ka, nakasababa ka. Yan po ang pinakasaklap po. Ito yung pinakagrabe po na energy na kung saan yun ang gusto nilang mangyari sa'yo. No? And then, alam mo guys, sula kasi alam ko yan doon sa Hong Kong, maraming nagpakamatay diyan. And then I can see that one. So natatakot talaga ako mangutang kasi not only that, parang ayaw kong masangkot po sa ganung klaseng gulo. So nasa sa inyo kasi yan, if you allow that, no? Kasi you know, pinapabayaan mo yung ibang taong diktahan ka, ito, dito ka, bigyan mo ako ng ganito kasi wala ako, no? Ang mga pamilya mo, lahat gusto mo ring mag-impress kaya binigay mo lahat po ng mga kailangan nila. That is so wrong, no? Pero nga sabihin ko nga sa iyo, paano po ba? Paano ka makakaangat, no? Dito, mag-ritual ka po. And paano mo siya gagawin? Mag-cleansing ka muna. You know, gabi-gabi bago ka magpunta sa bago ka magpunta sa yung isipin mo, no? So sa ritual ganito po siya, makinig po sana kayo, no? Bago kayo magpikit, bago kayo magta-trance, no? Iakyat mo yung sarili mo. Kumbaga sa akin, isipin mo yung araw, kasi ang araw kasi is the source of everything. Every energy nanggagaling po sa araw. Walang tanim ang natutubo kapag hindi sisikatan ng araw.
Para sa akin, I know po na 'pag nasobrahan ka, sobrang maluluto ka po, pero very good po in the morning na pagsikat pa lang po ng araw, isipin mo po siya na magke-cleanse dito sa mind mo. Kasi yun kasi ang pinakauna mong gamutin, yung mind po natin na at least po makapasok po ang grasya ng Diyos sa'yo. So, the sun actually is the source of energy na kung saan walang makaka-suppress, and then ang mind mo is the strongest point kung paano ka lalaban sa mga demonyong ganyan, 'no? Sa mga demonyong entity na nagbibigay sa'yo ng ganyang problema. So, i-impress mo talaga yung araw na dito siya, magbubukas po siya dito, isipin mo yung init po niya na magpe-penetrate po siya dito mula sa ulo niya hanggang diyan, sa paa, sa kamay, sa baba, and then 'pag naramdaman mo na po na gumagapang na po siya sa paa, and then talaga pong bless, 'no? Parang parang sa akin, alam kong napakahirap pong gawin 'yan lalo na po kapag nade-depress po kayo, kapagka grabe na po, 'pag patong-patong na po ang problema, pero gawin niyo, 'no? And then after that, saka mo isipin yung feelings mo na ano po ang nararamdaman mo 'pag nakakabayad ka. Kahit hindi totoo, kahit sa isip lang po, gawin mo siya. Isipin mo na ang dami mong pera, bandol-bandol dito sa bulsa mo, then puntahan mo po siya and very glad po sa puso mo na bayaran mo siya. And then tingnan mo rin siya, yung expression po ng mata niya, kung gaano po siya kasaya nung binayaran mo. Kahit hindi totoo, guys, ito from the bottom of my heart po talaga pong sa ngalan po ng Ama, ito'y talagang sinasabi ko sa inyo, mangyayari po ang ano, kapagka ginagawa niyo 'to kahit hindi totoo, 'no? Kasi doon magsisimula po na magbubukas ulit ang pagkakataon mo na magiging okey ka. You have to clean yourself first, 'no, yung mind mo. So, magpainit ka sa araw and then think of it every hour if possible para makalampas ka kaagad sa utang mo. Alam ko naman po na parang wala po kayong oras niyan kasi busy po kayo, 'no, make time. Kasi sabihin ko sa inyo, guys, pinakamatagal na yung 5 minutes 'pag gagawin mo. Wala pong dasal 'to, wala po siyang ano, isipin mo lang kung anong gusto mo, yung puntahan mo yung inutangan mo tapos bayaran mo siya, tingnan mo yung expression niya, and huwag mong isipin kung saan manggagaling yung pera, basta pagdukot mo sa bulsa mo may pera ka talagang bandol-bandol, ibayad mo, huwag mo ng bilangin or sa isip mo, bilangin mo habang binibigay mo sa kanya, 1, 2, 3, 4, 5, 5,000. Tingnan mo yung bibayad mo sa kanya, i-feel mo talaga mong pati amoy po ng pera, i-feel mo, ibayad mo sa kanya, ibigay mo sa kanya. And then after that, tingnan mo yung expression niya kung gaano siya kasaya. Makakalampas ka doon sa tinatawag po nating karma, na tinatawag po nating trauma na kung saan mabigat na po ang kaluluwa mo. Okay? And then 'pag nakita mo siya, balik ka na po sa sarili mo, and then continuous ka po sa buhay mo kung anong ginagawa mo diyan, naglilinis ka ba, nag-aano ka ba, nag-iisip ka ba ng ibang ways. And then isipin mo lang siya ng isipin. Alam niyo, guys, yung grasya ng Ama, iikot at iikot po talaga yun papunta po sa inyo. No, it's a blessing, it's a blessing. Kasi lahat ng tao na inutangan niyo talaga pong tig-course kayo, tigsumpa kayo, hayop ka, piste ka 'no, sana po mamatay ka na kung hindi ka kasi sakit din po ng nararamdaman nila. So, bayaran mo 'yun kahit hindi totoo, puntahan mo doon siya, bayaran mo siya, and then 'pag nabayaran mo na, balik ka ulit doon sa araw, tapos isipin mo po na pagpasalamat ka, "Oh, salamat po Diyos ko, nabayaran ko na po 'yung utang ko." Kahit hindi totoo, gawin po ninyo 'yan, then makikita po ninyo paunti-unti po kayong makakabangon. Then may grasya po kayong parating. Then ang susunod 'pag nagawa ninyo 'yan, gawin po ninyo na ganito, mag-manifest po kayo, paano po kayo magkakaroon ng resources po, okay? Kasi sa akin kasi mali kasi ang bawat hiling natin, mali po 'yan. Mali po yung ganito, 'no, ang tama po talaga is yung parang i-feel mo kung ano po yung nararamdaman mo. Maling pag-iisip natin, maling pamamaraan po kaya po tayo nagkagulo-gulo, 'no? Ito masasabi ko sa inyo, guys, is very effective, 'no. Hindi man po talaga ako palautang, pero alam ko po ang kaibigan ko, marami po akong kakilalang gano'n baon sa utang. Marami din po akong mga ano, so ang mga tao naman na nagpapautang, ang lagi kong sabi sa kanila, "Let them go, let him go." Para po siya isipin mo, let him go, huwag mo siyang bigyan ng ano, i-bless mo ang isang tao para kahit papaano po mali-lift up po siya, 'no.
Kasi alam niyo guys, kahit gaano pa yan pagpo-post niya yan sa media na marami siyang ganito, marami siyang ganyan, nagbabayad siya, deep inside sa buong kaluluwa niyan, guilty yan. Kaya po tayong nangungutang 'pag hindi ka nagbabayad, kaya ka po nahihirapan kasi po guilty ka. Yung sinasabi ko nangako ka sa kanya, hindi mo tinupad, yung pangako mo sa sarili mo, hindi mo rin tinupad. So, ikaw mismo ikaw mismo ang nagbigay ng malas sa sarili mo. Kasi ang pangako, once na binitawan mo, dapat tuparin mo. Okay guys, maraming salamat po sa inyo and hope makakatulong po ako. God bless po sa ating lahat, no? And para sa inyo, para sa ating lahat na nahihirapan sa pera, no? Isipin niyo lang po ang araw, magpasalamat po kayo sa lahat po ng blessing. Don't just think about positive things. Think about how you feel about good things in your life, no? Isipin mo kung gaano kasaya 'pag may pera ka. Huwag mo nang isipin saan manggaling 'yun, okay? Isipin mo kung gaano kasaya 'pag may pera ka. You know, yung 'pag nahingi yung anak mo, may maibigay ka, 'no, yung 'pag gusto mo ng bagay na 'yan, 'di mo na iisipin kung magkano, bayaran mo, 'no? That is actually how alam kong hindi naman lahat po talaga makakagawa nito, pero at least mas marami sa atin mas marami po sa atin ang makakatulong po sa kapwa po natin. Kasi sabihin ko nga po, may iba po na mababa po ang mababa lang po ang pagkakaintindi sa kailangan po natin silang gabayan. Tayo po ang puwede pong mag-bless po sa kanila. So, maraming salamat po guys and magandang gabi po.